Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Kamusta mga kababayan natin? Ingat-ingat po dahil sa panahon ngayon, andyan pa rin si Maymay. Mga kababayan natin sa La Union, kamusta po kayo? Diyan Ilocos Sur. Ako sana naman itong si Neneng, si Bagyong Neneng ay lumihis na. Sana. Usapin nga natin yung Pag-asa mamaya kung kamusta na ang weather update natin dahil dalawang araw na po, no? Walang pasok dito po sa Cavite. Taga Cavite po ako kaya kami po ay updated lagi kapag, may pasok ba o wala? Especially sa mga may anak po, no? Dati po, hindi nyo natatanong yung nanay ko, kahit wala pong announce, basta umulan, absent ako sa class. Kaya naman yung aking teacher, yung aking guro, sabi, ikaw, Miss Adami, ha? Tuwing umuulan na lang, para kang asin na natutunaw. Laging absent sa class. Ayan, shout out sa teacher ko, no? At ngayon po pag-uusapan natin, may kinalaman pa rin po sa manggagawa, no? Ang topic po natin ngayon may kinalaman sa resignation. Ayan, ikaw ba ay gusto nang mag-resign sa kumpanya? Di ba? O kaya naman gusto nang lumipat ng ibang kumpanya. Sad to say, ang ating mga Gen Z ngayon, o kaya yung mga latter part na, yung in between millennials and Gen Z, meron ba in between ng millennials at Gen Z? Basta yan, yung mga latter part ng millennials, tapos yung mga earlier part ng Gen Z, grabe ang bilis ng desisyon nila, no, na mag-resign sa kumpanya. Ayan. At kapag resignation ang pinag-uusapan, pumapasok yung, pwede ba tayong mag-resign effective immediately? Yung parang gusto mo ngayong araw na to, gusto ko nang umalis sa kumpanya na to. Meron ba nga irrevocable resignation, ha? Tarin, irrevocable resignation. Ibig sabihin, pag pinasa niya na hindi niya na pwedeng bawiin. Ito naman po, pwede bang effective immediately? Ayoko nang pumasok. Siyempre, alam naman po natin, no, na kapag ang empleyado po ay hindi na masaya sa kumpanya, o kaya naman naghahanap po ng greener pasture, o kaya naman po yung hindi niya na gusto ang kanyang mga kasamahan, so po pwede po siyang mag-submit ng resignation at walang makakapigil sa kanya. Kasi yun po ay nasa karapatan nating mga empleyado. Dahil ang resignation po, ito po ay parang formal announcement, no? At kumbaga i-relinquish mo ang posisyon mo doon sa kumpanya, di ba? Ito po ay voluntaryong pagsasubmit, voluntary act, no? ng empleyado na kung saan meron siyang mga rason para umalis, no, doon sa trabaho. Voluntaryo, no? Kasi kapag hindi voluntaryo ang kanyang resignation, pinag-resign lang siya ng kumpanya, ay illegal dismissal yan. Ayaw ng ating batas yan, diba? Siyempre, pag magre-resign, kusa, voluntaryo, walang pagpipilit, walang impluwensya, walang pananakot. Diba? So, ang dami, diba? Pag may pumasok na ganyan, hindi voluntaryo, napilitan, may impluwensya, may pananakot, hindi po yan kinukonsidera na resignation, bagkos illegal dismissal. At yan ang wag na wag gagawin ng mga employer. Meron naman tayong tinatawag, attorney, kami tinatawag natin na graceful exit. Ang graceful exit naman, kapag halimbawa
meron kang nagawang offense sa kumpanya, may kasalanan ka sa kumpanya that warrants termination, ay talagang tatanggalin ka. Halimbawa, ano ba, yung meron kang hinaras dyan na immediate family siguro ng iyong employer, o kaya naman meron kang ginawang pagnanakaw, o kaya naman meron kang ginawang pagkakamali, pumasok ka ng laseng, pumasok ka ng nakadrugs ka, tapos nagkaroon ng kaguluhan sa kumpanya, yung mga ganun, no, extreme na mga kaso, that warrants termination. Depende sa inyong company policy. Kung halimbawa yung mga past performance mo naman ay talagang overwhelming, plus, no? A+, sobrang galing ng performance mo. Nagkataon lang nung time na yun, talagang biglahang, one time big time yung pagkakamali mo. May mga employer na imbis na terminate ka, no, pinapag-graceful exit ka. Ibig sabihin, ano bang gusto mo? Voluntary resignation na lang, o yun nga, no, maaari kang ma-terminate dito dahil sa ginawa mo. Yung iba, para mawala ng record at saka goods pa rin sa kumpanya, okay pa rin, no, nag-graceful exit sila. Yung iba naman, may mga kumpanya talaga na walang graceful exit, walang resignation, talagang termination. Tandaan po ninyo, kasi kung halimbawa merong krimen na nangyari sa kumpanya, pwedeng ang employer ay mag-file pa, no, ng kasong maaring civil or criminal, depende dun sa nagawa mong offense, no? Kaya yun yung mga iba't ibang klase ng senaryo, no? Pero very common talaga po is yung resignation. Sobrang protektado ng ating batas, especially ng ating saligang batas, no, yung mga empleyado. Kasi pag tatanggalin mo ang empleyado, maraming requirements yan. Meron niyang due process na nakalagay sa ating saligang batas. Sa due process, kailangan niya ng dalawang notice, no? Isang notice to explain, may hearing pa yan, and then notice of decision. At maraming mga ebidensya, ang burden of proof na pagpapatunay na nagkamali ang isang empleyado ay nasa employer. Pero ang empleyado po, kahit anong rason na gusto niyang mag-resign, hindi siya po pwedeng pigilan. Kasi pag pinigilan mo na yan, baka illegal servitude na yan, at saka yung slavery na, no? Napipilitan na lang siyang pumasok, di ba? May mga iba na kanya-kanyang desisyon. Pwedeng family, focus sa family, focus sa pag-aaral, kasi may mga iba na nagkukuha ng experience, and then later on they will realize, parang gusto ko mag-masteral, parang gusto kong kumuha ng law, parang gusto kong kumuha ng another doctorate degree, parang gusto kong kumuha ng another degree para maging double degree ako. So maraming mga ganong maaaring explanation, no, ba't nagre-resign yung kumpanya. Minsan sinasabi naman yan. At kapag nagre-resign sa kumpanya, meron niyang interview. May exit interview na tinatawag natin para malaman din po ng HR, no, kung ano ba yung maaaring rason kung bakit nag-resign ang isang empleyado. At may mga iba po kasi ngayon, as you can see, kapag tayo nag-interview, may mga iba-ibang makikita mo, kala mo ang ganda ng kanyang CV, curriculum vitae, because marami siyang naging experiences sa ibang kumpanya. Pero if you will look at it, no, 3 months lang pala siya sa kumpanya na yun, 5 months lang, baka hindi pa naging regular employee, 7 months, pinakamatagal niya 1 year, no? Pag ganun kasi, parang may mga, although may advantages and disadvantages, karamihan pag nakakita ng ganun, mukhang negatibo, kasi parang lipat-lipat ka ng kumpanya. Ibig sabihin, you are not satisfied, no, sa isang kumpanya, and naghahanap ka, no, ng iba siguro, or probably because pag meron kang hindi nagustuhan sa kumpanya, susuko ka na agad, no? So may mga ganong parang mga ganong maaring exposure, o kaya naman indirect message kapag nakikita mo na ganun ang curriculum vitae ng mga
nag-a-apply. Kaya parang mas maganda nga next time magbigay tayo ng tips, no? Especially sa mga gustong mag-apply ng trabaho. O kaya naman yung resign and then and then afterwards, nahihirapan na silang kumuha ng kanilang employment. Dahil alam naman natin ngayon na grabe talaga, no, ang taas ng rate po ng unemployment sa Pilipinas. Kaya yung mga ibang kababayan natin napunta po sa ibang bansa. Now, kung halimbawa po, kasi may isa akong kilala, nag-hire sila ng parang secretary lang sa opisina. Parang would you believe, parang ang dami nag-apply, 300 for one position, no? Yun naman ay dahil sa ano na to, no? Mga pinost na doon sa mga groups, no? Kasi dati LinkedIn, no? Yun yung pinakamabilis. O kaya may mga iba pa Tsaka job fair, di ba? Medyo maganda rin doon pag naghahanap tayo ng mga trabaho. Sa job fair, lalo na nung last year, ang dami talaga ang tao, no? Ibig sabihin, ang daming naghahanap ng trabaho. Kakalungkot, no, na saan na ba pupunta ang mahal kong bansang Pilipinas? As to the question, pwede bang mag-resign effective immediately? Yes, pwede, pero may grounds po. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Ang sinasabi po ng ating batas, kapag ikaw, empleyado, magre-resign, magbigay ka naman ng notice, no? 30 days notice bago ka mag-resign, effective ganitong araw. Dahil yung 30 days na yon, makakahanap pa yung kumpanya ng papalit sa'yo, o kaya na, kasi hindi ka nila mapipigilan, at matatransfer mo pa yung mga maaaring hindi mo matapos sa trabaho dun sa bagong papasok na employee. At syempre, ito po ay chance, no, na binibigay sa employer para sila po ay makapaghanap, no, ng qualified for the position. So, kung halimbawa, no, gusto mo na mag-resign effective immediately, meron lang pong grounds ang sinasabi ng labor code para ikaw po ay mag-resign ng effective immediately na hindi mo na kailangan tumagal pa ng 30 days. Now, ang tanong, yung 30 days ba yon ay pwede pang mas maikse? Depende, no? Pag sinabi ng boss nyo na okay, 15 days, may nahanap na kami, 15 days lang po, pwede na, okay, walang problema. Kasi kung halimbawa nagmamadali ka na, punta ka ibang bansa o kaya meron ka papasukan na, so paalam ka na kung po pwedeng 15 days. Yung ibang ginagawa naman nila, parang ginagamit nila yung earned leave credits nila na 15 days para 15 days na lang yung parang bubunuin nila. So may mga ganun pong senaryo. Ayan, kakasabi lang ni Teresita Atienza kung po pwedeng gamitin ng naipong leave. May mga iba doon, no, gumagamit po, no. Tapos syempre, bago natin pag-usapan yung mga grounds, no, para sa effective immediately na pagre-resign mo, shout out muna tayo. Magandang gabi po sa mga kababayan po natin, kina Violeta Sembrano, Max Alvarez dyan po sa Rojas City. Magandang gabi rin po kay Henry Dolohan dyan sa May Zambales, sa Francisco Garcia. Shout out po sa inyo, Violeta. Francisco, nasabi ko na pala, Biyaherong Kalbo Road Warrior. Ano, totoo ba ito? Jerry Sumagaysay. Shoutouts from Bukawi, Bulacan. Sabi ni Marilyn Tison, Romel Livid, at ganun din po kay Adrian Dale Johnson Enriquez. Uy, announce ko na rin po pala, no, kasi meron po kaming magaganap, no, na of course sa KBP seminar po natin, yung mga gusto pong matuto, 'di ba? Yung mga especially sa mga KBP members natin na gustong sumali sa workshop, second leg na tayo po Diyan po sa may gaganapin po sa may vegan, if I'm not mistaken, Vegan Ilocos Norte. Wow, ang layo, 'di ba? Pero Ox 'yan. Announce natin mamaya 'yon, yung complete details.
broadcast relevance and public trust in the digital age. So meron po kaming seminar workshop sa journalism, sa AI, sa ethical broadcasting, August 26 to 28 dyan po sa may One Ilocos Sur Hotel, Vigan City. Sa September 23 to 25, nasa may Naga City po naman ng KBP, and October 21 to 23 nasa Cagayan de Oro. So, yan po, no? Last time, sila po ay nasa Cebu. So, 4 legs po yan, no? Cebu, Ilocos Sur, Naga, and Cagayan de Oro. Ayan, kita-kits po tayo dyan. Ayan, makakasama nyo po si Attorney Cam dyan sa Vigan. Maraming salamat ha sa mga makiki-workshop sa atin. I'm sure mag-enjoy kayo at saka marami rin kayong matututunan. Babalik po tayo lang po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 6:58 na po ng gabi. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam.